mawawala kapag Bigas. Normally. Bigas talaga. Siyempre, marami kaming bata eh. Marami akong pamangkin, marami akong and then, may mga dinuguan. Oo, diba? Tapos, may bago niluto ng birthday kay tito ko, parang buffalo wings na gusto ni Miss Tracy. Yan. So, ano naman, yung mga normal food din naman, mga mechado, puto, sopas. Kasi pag nagluto sila, pamaramihan kasi marami kami. Para di na yung niluto ko naubos, marami na talaga. Are you the kind of person na gumagawa pa ng New Year's resolution? Hindi na. Parang, kasi kahit di naman New Year, pwede mo naman baguhin eh. Pwede mo naman sabihin, or pwede mo naman sabihin sa sarili mo na kailangan mong baguhin ito. Nakadepende din kung gagawin mo na lang. Pero syempre, may mga misa parang, this New Year, ganyan. Pero misa kasi parang hindi mo nagagawa. Gawin ko na lang kahit di bagong taon. Or have you tried that, doing that before? I tried. Like everyone else. Sabi mo pala kanina, Mark, read ka ng story. Ginagawa mo din yun kay Ana. Actually, hindi naman story. Yung mga nursery rhymes, minsan, pag tumutok ko, sinasabayan ko yung kanta. Kinakanta ko rin siya. Nasabayan ko lang yung song na for Ana. And pag may mga like, kasi dalawa yun, isa music, isa parang movies, yung mga nursery rhymes. So pag nasa movies, medyo short film yung pinagpapalaw ni Ana. Kunyari, Goldilocks. Gingerbread man. Mga ganun. So, habang nagsasalita mismo yung storyteller, pinabasa ko yung kaya. Ano pa yung mga activities nyo to bond with, you know? Kami na si Ada kasi, ngayon sobrang likot na yung marunong siya buka ng kama. So, hindi mo pwede alis mo kung ano sa kanya. So, one time, nung pumunta ako sa condo nila, wala naman yung niya. Hindi ako nakatulog kasi ang likod niya, siya, pababa siya, tapos pagpili yung mga gamit, tapos sa akin siya. Hindi mo pwede alis mo yung mga sobrang malikot kasi Ada. And ako, I'm happy dahil mas dinalasan ko yung oras ko kay Ada. Dati parang pwede sa kanila. Ngayon, dahil wala naman ako masyadong ginagawa, naraman din ako, nagpunta ako. Tapos nila ako nagpunta ako. Kasi minsan kahit mag-ito pa rin pumunta ako, mga siguro minimum of 3 hours, 3, 4, 5, nandun ako sa kanya. And masaya, and masarap yung feeling. And na-experience ko na rin na habulin kay Ada. I mean, yung papaalam na ako sa kanya, go, alis na ako, bina ako. Dalawang beses hindi na kasakay na elevator. Kasi nagpawala siya, kumayakap sa akin, tapos bumibila ako kung iiyak siya. Pero nakakatulong masaya. Dahil siya na ako. Mark, mas choosy ka ba sa rules mo ngayon? Dahil may BBR ka na. May mga restrictions ba na hindi mo gagawin? Wala pa naman akong hindi. Wala pa naman ako wala pa naman gano'n. Wala pa naman ako sa stage na gano'n. And siyempre pag dumating yung panahon na may hindi niya na ni Ada yung trabaho, kung hindi makakapanood na siya. I want to understand kung ano yung trabaho. Hindi siya normal na trabaho. Hindi naman siya negative na trabaho, di ba? Siyempre, baka lang, tulad ng kanina, may ginawa kami comedy skit sa SAS. Tapos parang nakatanggal lang, cover lang na pamay pa yung mga katawan namin. Isip ko, ito napanood ni Ada something, mamaya. Pero di ba, I'm happy dahil na hindi naman malalayo si Ada sa mundo niya showbiz. Nasa showbiz ako. Hindi ba siya ma-showbiz ako? Kung ano yung gusto niyang maging paglaki, kung ano yung gusto niyang gawin, syempre siya naman siya. So, basta ako, sa ngayon, I'm happy dahil parang nung lumating si Ada, less negative topics na dumating sa akin. May separation anxiety ka ba kapag nilalayo si Ada sa kanya? Oo, lalo na pag nag-miss ko siya. Kaya, siguro pag nakakasama niyo ako madalas, sa isang trabaho, tapos ay niyo siya sa susunod. Kaya may pinapanood ko yung mga videos ni Ada sa pag namiss ko siya. Nakakamustahin ko siya. Oo, medyo sobrang attached na ako. Mark, naramdaman mo bang parang nabawasan yung fanbase o yung popularity because umamin kami anak ka? Well, hindi ko naman napansin yun. Eh, alam mo naman, hindi naman nakapakita. Hindi naman binibase na baka mamaya mawala yun. Kahit ko, mawala.
2014 eh. Alam mo yung mga tao, yung mga fans, yung mga supporters. Hindi na sila tulad dati na talagang alam mo yun. Screaming fans. Oo, yung mga sila. Saktan kapag pinagalitan sila. Hindi maganda. Ngayon talaga naiintindihan nila. Kasi, tao na pala. Hindi ako sa batay. Hindi ko naman napansin. Hindi ko naman siguro yung pansin na baka nabawasan na. Even sa social media, kasi di ba active ka sa Instagram, wala bang naramdaman changes once na yung Wala ginamit naman. na? Gusto namin yung followers ko. And siguro ang pinaka mga pagbabago lang ngayon yung sa mga online shops. Imbis na ako yung padalan si Ana na. Okay. Yun yung Ah, talaga? Oo. Meron na nag-text sa akin yung lagi nagpapadala regularly kay Ana, si Mami J. Mga baby stuff. Dati ba, ano bang gusto mo regalo? Ako kahit wala po. Ay, sige si Ana na lang bibigyan namin. Sige po. Eh, wala naman mga changes or malaki pang babago. Instagram, social network, business life. Okay naman. Pwede na bang sabihin na magiging part ka ng Yagit? Yeah. Oo naman. Ano pala yung magiging role mo doon? Yung role ko hindi ko pa pwede-discuss. Kasi Okay. malalaman agad nila kung ano. And Within this year ba? yes. And pangunahan ko na kasi yung mga nagsasabi na agad na parang ano ako tumanggap ng ganung role. Parang yes, alam naman ako. Oo. Diba parang yun naman yung mga roles na mapupunta sa akin. Tinanong ko rin naman lahat yan bago ko tinanggap yung role. So hindi. Nagkataon naman na itong Yagit na show, eh ang bida is yung mga batang Yagit. Sila yung focus ng story, sila yung lead, yung mga batang to. And ako and tsaka si Kuya Pao, kami ni Kuya Pao yung concession ko namin. Parang pandagdag spice lang dun sa story. Kung ano yung gagawin namin, kung paano kami makakatulong sa story, kung paano namin mas papalawakan yung story sa Yagit. And I'm happy dahil nabili ako ng opportunity to work with these kids. And to work again with Kuya Pao, with Gina, with Yas, diba? Happy. And trabaho yan eh. And una, hindi naman ako lalagay ng GMA. Bibigyan ako ng trabaho ng GMA na alam na hindi namin. May upcoming pa ba aside from Yagit? Like for next year? Yung kanina tabi. Pero hindi Ah, pa- yeah, ikaw yung kasama ni Alden. Yes. Ah, Kaya na naman. kayo Pero na tabi. magpa-first shooting day pa lang kami this last week of December. Pero tuloy na to. Ay, congrats. So, yun. So, projects naman sa GMA for soap. I think next year na yun. Tapos na yung taon. I'm happy naman kasi marami akong oras kay Aga. Marami akong oras na nagagawa. Marami akong nakakatid ako ng mga workshops. Nakapag-gym ako. And ayun, okay naman. Masaya naman ako. Medyo sexy yung role niya sa Kaya na Naman ka ba? Oo. Paseksiyan sila ni Alden din. So, prepared ka na. Ah, kaya siya magpapaganda ng katawan. Well, ngayon hindi na ulit kasi magpapasko din. Madali naman, at least nakapag ano na eh. Kumbaga, hindi na ako payat eh. Nakuha ko na yung mask ng katawan ko. So, ano na lang na, at least nakapag-pundasyon na ako. Kasi we talked to Alden, kinuwento niya, sexy talaga yung mga ginagawa. Actually, may love scenes. May love scenes pa siya. Yung sa'yo ba, may Marami lalaban ba? Marami na love scenes. Ilang scenes pa kayo ni Alden? Wala pa naman. 2 years. Wala. Puro sa babae. Wala pa naman. Puro sa babae naman. Ano I think, restriction? parang first time ko, hindi ko alam kung sino yung gaganap eh. Kasi dati meron. Parang step mom ni Alden sa story. Si Alden daw baka magpapakita ng last month. Ng bed. Ikaw may restrictions ka ba for that? So, Ako pakita ko ng ano. Siguro ano. Hindi sa kanila, kung ano yung kaya ko naman. Yung dapat pag papakita mo ako ng record. Yung dapat syempre medyo proud ako. Comfortable ako. Oo, tama. Bakit ako yung pinapakita sa mukha ko, di ba pinta, di ba? Pero I think ito yung pinaka daring na role na lang ko sa akin. So, Kailan ka last nag-movie? Tagal na, no? Tagal na. Well, hindi ako matandaan pa. Last. So, super excited ka pala for this one. sige daw kasi At least mag-games kahit pa daw si hindi ako punong-puno ng projects for this year. Kasi may mga sundot pa rin bago matapos. Tama. Thank you.